Hello guys, kumusta na po kayo? At naway na sa maayos po kayong kalagayan. At ngayon po ako'y narito sa kamanggahan na ito at ako po ay meron lamang ikikwento sa inyo guys. Ayan, kwentuhan tayo guys. Alam niyo po, nung ako ay bata pa, noon po ako ay nasa 7, 8, 9 years old. Ako po ay namuhay na kasama ang aking nanay. Dahil noong 5 years old pa lang po ako, nawala na po ang aking ama at ang nanay ko ang bumubuhay sa amin. Alam niyo po guys, noong napasok po ako, mag-isa lang po ako nagpapa-enroll. Kasi ang nanay ko po ay napakahiyain. Dahil nga po kami ay galing ng probinsya sa Bisaya, namuhay po ang nanay ko doon na sanay sa kabukiran. Kaya hindi po siya sanay sa mga tao. Kaya nung dumating po kami dito sa Maynila, ayan, talaga naman siya ay lagi lamang nandoon sa aming kubo. Dahil siya ay napakahiyain na nanay. Ayan. At nung ako po ay pumasok, nakisabay lamang po ako sa mga nanay ng mga kapitbahay ko na nagpa-enroll. At dahil mag-isa lang din po ako na nagpa-enroll, ayun, ako naman po ay nakapag-aral. At dahil sa kahirapan po, ako po ay talaga namang pagaling sa school, mga alas 4 na ng hapon, ako po ay nag-iigib ng tubig. Pagkarating, ako po ay natulong sa aking nanay. At tumutulong din po ako maghanap-hanap ng pagkakapirahan kahit nung bata pa po ako. Nandyan po ang ako ay namumuso. Alam nyo po, yung puso ng saging, sinusungkit. Ayan, namumuso po ako, napunta na po ako sa kasagingan nung ako ay bata pa. At may dala-dala po ako mahabang kahoy at may itak po ako yon, susungkutin ko po yung puso. At nandadahon po ako ng dahon ng saging. Kasabay ng pamumuso ko, nangunguha din po ako ng dahon ng saging. At yun po ay aking ibinebenta. At namumulot din po ako ng niyog. Ayan. Nangunguha din po ako ng talbos ng sili, talbos ng kangkong. Ayan guys, nangunguha po ako ng ganyan, talbos ng kamote. At akin po yang tinatali-tali at ibinibenta nung ako po ay bata pa, upang ako'y makatulong sa aking nanay. At para po ako ay hindi na rin po manghingi ng baon sa nanay ko, at nang mayroon na rin po akong pambaon sa sarili ko para hindi na rin po ako pabigat. Ayan, mayroon na po akong sariling pambili ng papel, pambili ng ballpen, ng notebook. Ayan, ganun po ako nung ako ay bata pa guys. At pagkatapos, nung po ako ay 9 years old, naranasan ko nga po umabsent ng 2 linggo. Hindi po ako pumasok dahil ako po ay pumunta doon sa kakilala ng aking hipag, yung asawa ng kuya ko. Pumunta po ako doon at namasukan po ako doon guys. Namasukan ako ng katulong. Mantakin nyo yan, 9 years old, namasukan po ako dahil sa kagustuhan ko nga po kumita ng pera at nang ako'y makatulong po sa aking nanay guys. Umabsent po ako ng 2 linggo. Hindi po ako nagpaalam sa teacher ko. Ayun po. At napakamura po noon guys. Grabe, naalala ko. Alam nyo po, ang binayad po sa akin sa basta alam ko po 250 ang ibinigay nila sa akin nung isang buwan. Grabe. Kasi dahil po nung una 2 linggo nga lang po talaga ako umabsent, hanggang tinuloy-tuloy ko po yun, naging 1 buwan na. At dahil alam nyo po, nagulat din po ako sa nalaman ko dahil yung pong amo ko, yung po pala ay doon sa school namin, presidente ba yun? O principal, ayun, principal doon sa school namin. Nagtatanong po siya sa akin kung saan ako nag-aaral, kung anong grade na ako. Ayun, nung pong kwento ko, yun, nalaman ko na yung school na yun ay pinapasukan ko, doon pala presidente yung amo ko. Grabe Grace, sabi sa akin, bakit ka umabsent? Ba't hindi ka nag-aaral? Sabi ko, kasi po namasukan po ako dito sa inyo para po ako ay magkapera at makatulong sa aking nanay. At ako po ay nagpaalam na rin po doon. At sabi ko, ako po ay papasok na uli. Alam niyo po, talagang nagtanong sa akin yung aking teacher kung saan ako galing at bakit bigla akong sumulpot, biglang nawala at napakatagal ng pag-absent ko. Yun po, kinuwento ko po lahat. Alam niyo po, awang-awa nga din sa akin yung teacher ko po. Talagang
tinutulungan din po ako ng teacher ko kasi alam po niya yung buhay ko nung ako ay bata, na wala akong tatay. At saka binibigyan niya po ako ng pagkain. Ayun, napakabait ng aking teacher. Gusto nga po akong ampunin noon at pag-aralin, pero ayaw ko po. Kasi naisip ko po na yung nanay ko ay walang kasama. Yun, kaya po hindi po ako napatira doon sa teacher ko. Ayan, yun po ang aking kwento nung kabataan. Thank you so much po sa pakikinig at sa pag-support, sa pagtitiyaga nyo po dyan, mga kaibigan ko. Thank you and God bless po.